Hi guys! Welcome back to our channel. In today's lesson, we were going to explore an important topic in general mathematics, classifying functions. So we will learn how to identify different types of functions by looking at their graphs and equations. Okay? So let's get started. First, let's read our objective. Classify functions based on their graphs and or equations to determine if they are linear, absolute value, quadratic, square root, or cube root functions. No? So dito guys, may limang klaseng functions tayong pag-aaralan. Okay? So let's start first with the linear function. Our first family of functions is called a linear functions. The parent function for this family is f of x equals x. So, paano ba natin malalaman kung yung given function is a linear? So, lagi nyo tatandaan guys, ang degree ng ating linear function is equal to 1. Ibig sabihin, yung highest exponent na makikita nyo dapat dito sa ating function is positive 1. Okay? So, ang graph ng ating linear function is always a straight line. Laging tatandaan yan. Okay, so minsan increasing kagaya nito. So minsan pwede rin namang decreasing or pababa. Okay? So ano ba yung mga other linear graph? So let's say we have these two equations. Y equals 2 and x equals negative 4. So, ang graph ng y equals 2, so since ang value ng y is positive 2, so nandito yan sa ating y-axis. Tama? So, ang gagawin nyo, magdodraw lang kayo guys ng horizontal line. Okay? So, itong horizontal line na to, considered pa rin yan as linear graphs. Okay? Ang x equals negative 4 naman, so pupunta tayo sa x-axis, then plot nyo yung negative 4, nandito yan banda sa left side. Then, since nandito yung ating point, so magdodraw lang kayo guys ng vertical line. Okay? So, itong dalawang graph na to guys, considered pa rin yan as linear graphs. Okay? Next, let's have the next function which is the absolute value function. The parent function for this family of functions is f of x equals the absolute value of x. Okay, so ano bang ibig sabihin ng absolute value? Ang ibig sabihin niyan guys, any value dito sa x is magiging positive, no? For example, naglagay ka ng negative 3 dito. Ang absolute value ng negative 3 is positive 3 pa din. Okay? Kung positive naman yung value ng x natin, ang value nun is positive pa din. Okay? So, ano bang itsura ng absolute value? Ang graph ng ating absolute value is a V-shape. Okay? So, para siyang linear, kagaya nito guys. Yun nga lang, pagdating dito sa may negative side ng ating x value, no, nandito siya sa may bandang taas. Kasi nga, yung mga negative x values nagiging positive. Kasi nga, gumagamit tayo ng absolute value. Malinaw ba? So, tandaan, for the absolute value function, ang itsura ng ating graph ay V-shape. Okay, so pwedeng opening upwards yung ating yung opening, pwede rin naman downward. Okay? Next, we have a quadratic function. The parent function for this family of functions is f of x equals x squared. So, dito guys, para siyang linear function, no? Yun nga lang, meron na tayong degree na 2. Tama? Yung highest exponent na makikita natin dito sa ating function, dapat positive 2. Nakuha ba? Pag may nakita kayong square, kagaya nito, that is already a quadratic function. Okay, so ano bang itsura ng quadratic function? Ang graph guys ng quadratic function is, yung kung kanina is V-shape, si quadratic naman ay U-shape kagaya nito. Okay? So, pwede siyang opens upward. Pwede rin naman yung opening niya downward. Okay? Nakuha ba guys kung ano yung itsura ng ating quadratic function? So again, meron tayong square, kagaya nito, dito sa ating function. Then sa graph naman is a U-shape.
Next, let's have the square root function. So, the parent function for this family of functions is f of x equals square root of x. Okay, so kaya siya tinawag na square root kasi nga, merong square root yung ating variable. Okay, so in our case, we have square root of x. So, ano bang itsura ng graph ng merong square root, no? So, ang graph niyan is ganito yung itsura. So, para siyang U-shape, guys, kung papansinin nyo, no? Para siyang pa U-shape, yun nga lang, kalahati lang. So, ano nangyari dun sa other half? So, tatandaan, pag meron tayong square root, guys, no? Kapag ka yung x is naging negative yung value, wala tayong makukuhang square root doon. No? So, pag gumamit tayo ng calculator doon, for example, square root of negative 2, ang ibibigay sa atin doon is not a real number or math error or syntax error, no, sa ating calculator. Nakuha ba? So, kaya kalahati lang yung graph ng ating square root function. Kumbaga, kung titignan nyo, para siyang putol, no? Wala tayong graph dito sa negative side ng x. Nakuha? So, ganito yung kanyang itsura. Okay? So, again, for square root of x, ito yung itsura ng ating graph. So, next, let's have the cube root or the cube root function. The parent function for this family of functions is f of x equals the cube root of x. So, ano bang pinagkaiba niyan dun sa graph ng square root? No? So, tandaan na pinagkaiba, guys, sa ating function pala. Kanina, ang ginamit natin square root lang. This time, may makikita kayong index na 3, no? So, indicating na yung ating symbol dito is a cube root. Okay? So, ano bang pinagkaiba nito? Nitong cube root sa square root. Ito ngayon yung graph ng ating cube root function. Kung kanina, kay square root, parang naputol dito yung graph, di ba? Parang hanggang 0 lang, sa origin lang. Ito lang, yung kalahati. Kay cube root naman, guys, nadugtungan na dito. Ibig sabihin, yung mga negative x values, meron silang cube root. Tama? For example, ano bang cube root ng negative 8? So, alam naman natin that is negative 2. So, nag-e-exist yung negative, o yung cube root ng mga negative x values. Tama? So, ito yung itsura ng kanilang graph. No? Para siyang pa letter S na medyo magpa-flat dito sa may bandang gitna and then pa-curve ulit dito. Okay? So, nakuha ba yung different graphs ng ating mga functions at saka yung pinaka-itsura ng ating mga functions? So, now let's classify the following functions to their family. Now, for example, number 1, f of x equals x plus 2. So, dito wala naman tayong nakikitang square root or cube root. Wala rin namang square or absolute value. Tama? Then at the same time, ang degree ng ating function is 1. Tama? O yun yung exponent ng ating variable x. So, it means itong function na to, this is a linear function. Tama? Next, number 2. We have f of x equals x squared minus 4. So, in this case, meron tayong nakikitang square. Tama? So, ang degree ng ating function is 2. So, this is a quadratic function. Okay? Number 3, we have f of x equals square root of x plus 3 minus 4. So, dito naman yung x natin nakakulong. Tama? May square root. So, it means ito ay square root function. Tama? Next, number 4, f of x equals negative 2 times the absolute value of x minus 3. So, kung may makikita kayong absolute value, then sa may loob niya, meron kayong nakitang variable. So, ibig sabihin, ito ay absolute value function. Okay? Number 5, we have f of x equals x squared plus 4x minus 3. So, again, may nakita tayong square. Tama? Ito yung kanyang degree. So, this is a quadratic function. Okay? Next, number 6, we have f of x equals cube root of 2x plus 3 minus 1. So, in this case, meron tayong square root symbol, pero meron siyang index na 3.
indicating na itong symbol na to is a cube root. Okay? So, it means itong function is a cube root function. Next, number 7. F of x equals 3 times the square root of x plus 1. So, huwag kayong malilito guys ha, kay 6 and 7. Kay 6, yung 3 dito is yun yung index ng ating root. No? Square root symbol. Then, dito naman, yung 3 is para siyang coefficient, no? Kung papansinin nyo. So, we have 3 times square root of x plus 1. So, ito ay square root symbol. So, it means, ito ay square root function. Okay? Next, number 8, we have f of x equals 1. So, tandaan, lahat ng constant, guys, is considered as a linear function. Okay? Kasi nga, that is a straight line, yung kanyang graph. Okay? So now, let's classify the functions represented by the graphs below by family. No? So dito naman ang given yung kanyang graph. Okay? So kung natandaan niyo yung mga pinakita ko kanina, masasagutan natin to for number 1. Number 1, meron tayong straight line dito, no? Ito na graph. Ibig sabihin, kung straight line yung ating graph, ito ay graph ng linear function. Tama? Next, number 2. Number 2, meron tayong U-shape. Sino ba yung merong U-shape? Doon sa mga present ko kanina. Ang may U-shape na graph, guys, is yung quadratic function. Okay? Next, number 3. Number 3, so meron na naman tayong U-shape. So, para siyang yung number 2. So, it means ito ay quadratic function. Tama? Number 4, ito yung ating graph, guys. So, kung papansinin nyo, para siyang U-shape pero kalahati lang. So, anong klaseng function yung pinakita kong ganyan yung graph kanina? Okay, so that is the square root function. Okay, so para siyang U-shape pero kalahati lang. Tama? Kasi nga, dito sa may bandang etong part na to, ito nga yung mga nagbibigay ng negative values sa loob ng ating radical. So, technically, wala silang value, no? Kaya parang nahati. Okay? So, square root yan. Next, number 5, meron tayong V-shape. Okay? Kung may U-shape, meron din tayong V-shape. So, anong function yan? That is the absolute value function. Okay, V-shape ang itsura niya ng ating graph. Next, number 6. Number 6, meron tayong straight line. Okay? So, ito, dahil ito ay straight line, this is a linear function. Okay? Next, number 7. Number 7. Ano to, guys? Anong itsura to? Para siyang pa letter S. So, pinakita ko na to kanina. This is a cube root function. Okay? Pag ganito yung itsura pa letter S. Number 8. Number 8, parang putol na naman na U-shape. Yun nga lang, medyo nakabaliktad ngayon, no? So, para siyang putol na U-shape, guys. So, ibig sabihin, ito ay square root function. Okay, so naiintindihan ba, guys, kung paano mag-classify ng functions represented by the graphs? And that's it for our lesson today. So I hope you were able to understand our topic. Now, so if you have any questions or clarifications, feel free to drop a comment below. So thank you so much, guys, for watching. This is Prof. D. See you on the flip side. Bye!